Tayo po ngayon ay nasa ika-12 linggo sa araw ng pangkaraniwan at ang encouragement po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin is to make Jesus known at all times. And bago ko po simulan ang aking ibabahagi po sa inyo, atin pong isama sa panalangin. Muli ang ating mahal na obispo, kasama po ang iba po nating mga kapatid sapagkat sila po ngayon ay nasa kanilang taon ng visitation sa Palawan. So atin pong isama sila sa ating mga panalangin upang maging ligtas ang kanilang paglalakbay papunta roon at sa kanilang pag-uwi dito. Gayon din po, ako po ay bumabati sa lahat po ng mga tatay. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Happy Father's Day po. So, yun nga po, ang ating pong tema para sa araw na ito, making Jesus known at all times. At ito rin po ay isang invitation to all of us to become His faithful witnesses of this world. Na sa kabila po ng ang ating society ngayon ay pinipigilan ang pag-proclaim ng katotohanan or maraming pagkakataon ang ating lipunan ay tumutuligsa o kaya ay against para ipangalap ang katotohanan. Ang ating Panginoong Jesus ay iniimbitahan tayo, hinihimok tayo, para tayo ay maging firm and fearless, walang takot, na mga tagapangalaga at stewards of His message. Na ang hangarin nito ay hindi lamang makilala natin ang Panginoong Jesus, personal na pagkakilala natin, pero ito ay mag-udyok sa atin upang ang iba ay makilala ang ating Panginoon sa pamamagitan natin. Alam niyo po, sa pagiging Kristiyano, hindi po persecution ang nagkakaroon sa kanya para siya, nagiging dahilan para sa kanya ay siya ay magkaroon ng fallback or sabihin natin na problema. Ano po? Because silence, yung siya ay maging tahimik or walang bukang bibig, no? Or yung inability to proclaim Christ or evangelization, sabihin na natin, ito yung isa sa maaaring magkaroon ng fallback sa bawat Kristiyano na narito ngayon. Ngayon, maaaring ang tanong po natin, paano nga po ba natin magagawa? Paano po ba natin may isa sa buhay at may hikayat ang bawat isa sa atin to make Jesus known at all times? Take note of the word at all times. Hindi po ito sa pagkakataon na tayo ay maginhawa lamang or binibigyan tayo ng Panginoon ng maraming blessings, but ang sabi ng Panginoon at all times. Ibig sabihin, in our challenges, in our struggles, doon tayo mas dapat ay magproklama or magsalita ng patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At dapat doon sa mga pagkakataon na yon, doon tayo mas maging bold sa bawat isa sa atin to proclaim Jesus Christ. So, meron po akong ibabahagi sa inyo ng mga sabihin na natin mga realidad na bilang mga Kristiyano ay maaring ito po yung maging pattern natin or maaring gawin natin to make Jesus known at all times. Una po is Christ's truth burns within us. Ano pong ibig sabihin nito? We Christians, we are not called to share Christ not because we are forced to. Ibig sabihin,
yung pag-proclaim natin sa ating Panginoong Hesukristo ay hindi ito parang sapilitan na kailangan nating gawin, no? But kaya natin ginagawa ito, kaya sa atin bawat isa sa atin na bilang Kristiyano, kaya natin ginagawa ito because we have experienced His goodness. Naranasan natin, naramdaman natin ang kadakilaan at kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. That's why, evangelization, or yung sabihin na natin, pagpapakilala sa Diyos, pagpapahayag sa ating Panginoong Hesukristo, ay wag natin tingnan siya as an optional church activity. No? Bagkus, tingnan natin ito as part of being a Christian. And kumbaga ito ay maging lifestyle natin bilang tayo ay mga Kristiyano at anak ng ating Panginoong Diyos. And evangelization is not reserved only for those ordained ministers, kagaya ng priest, kagaya ng bishop, or deacons, or mga sabihin na nating missionary. Hindi ito nakareserve lamang sa kanila para sila lamang ang gumawa. It is a call for each one of us. It is a call especially for each one of us who is baptized. Ito po ay tawag sa bawat isa sa atin bilang tayo ay nabautismuhan sa pamamagitan ng Trinity. Ano po? So, when a person, kapag ang isang tao ay nakaranas ng totoo or sabihin na natin genuine encounter sa ating Panginoon, itong experience na to, that experience creates an inner urgency. Parang ito ay burning fire within his heart. Na kung saan, di ba po pagka ang isang apoy ay, di ba nasa isang sunog, sa isang, sabihin na natin yung pinaglulutuan, di ba? Anong tendency po ng apoy? Ito po ay kumawala. Di ba? At ganun din po ang tendency nito sa bawat isa sa atin. No? Once we experience that inner urgency, that burning fire in our hearts, ang magiging reaction natin bilang mga Kristiyano, we all seek to express it. We are urged to express it. Ipamahayag sa iba, ipakilala sa iba. And hindi maging silent, hindi manahimik, no? Now, it is made possible at ito ay naipakita sa atin at nailahad sa atin sa ministeryo na ginawa ni Jeremiah. Ano po? Na kung saan, at one point, si Jeremiah, he chooses to be silent. Siya ay merong pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay nanahimik. Pero, dahil ang salita ng Panginoon na nagsilbing burning fire sa kanyang sarili, ay ito yung naging dahilan para mas mag-proclaim si Jeremiah ng mas hayagan. No? Na sa kabila ng siya mismo ay nakaranas ng mocking, siya mismo ay nakaranas ng rejection and even persecution. Still, Jeremiah continually speaks about God. At ganun din po ang himok sa bawat isa sa atin. Na kahit na ang mundo ay pinipigilan tayo na gawin ito, o kaya maraming mga pagkakataon na may pumipigil sa atin para i-proclaim ang
salita ng Panginoon sa iba, doon tayo mas maging dapat ay maging bold sa ating pagsasalita ng patungkol sa ating Panginoon. And doon sa nangyari na yon kay Jeremiah, this reveal a profound truth that the proclamation of God, the proclamation of Jesus is not an obligation. But those whose hearts are on fire and fearless enough to speak about Jesus. Ano po? Ikalawa, when we proclaim Jesus, when we speak about God, Christ's life transforms us. Ito ay magbubunga sa atin ng pagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Renewal sa ating mga sarili. Kasi nga po, pag sinabi nating renewal, our life being a Christian is not merely self-improvement. Hindi ito basta pagpapalago lamang sa bawat isa sa atin. But this transformation, this is a complete transformation of us and our identity and belongingness to God. No? Na sa pamamagitan nito, we as a believer, tayo ay nagpapakilala, nagpapahayag ng salita ng Diyos sa iba, hindi para lamang ma-earn natin ang pagmamahal ng Panginoong Diyos. Hindi natin ito ginagawa because ang aim natin is to earn God's love. We speak of Jesus, we speak of Him, we speak of God because we ourselves belong to Him. Tayo ay Kanyang kawan. Tayo ay Kanyang kinabibilangan. No? And ang ating pagkakakilala or ang ating pagkakakilanlan ay sa ating Panginoon. Kaya marapat lamang na tayo mismo, bilang Kanyang kawan, tayo mismo ay hayagan din na ipahayag ang ating Panginoon. I-proclaim, magsalita ng patungkol sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Gospel, our old self died with Christ. Tayo ay binago na sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. And we all are a new creation. Tayong lahat ay bagong creation. Tayong lahat ay bagong nilalang. Kaya naman, it is our natural expression, it is our natural tendency, being a transformed life, to proclaim Jesus, to proclaim Him and His message. Ano po? Now, this is the challenge to each one of us. Ito po ay hamon sa bawat isa sa atin. Na alam naman po natin, in today's generation, we desperately need, or ang mga tao, or this generation, desperately needs authentic witnesses of Christ. Hindi yung mga tao na mabulaklak kung magsalita patungkol sa Panginoon. Hindi ganon ang kinakailangan ng mundong ito. But those who truly proclaim Jesus Christ, who speak boldly about Him, who speak His message, and those people who are not ashamed, hindi ikinakahiya, hindi itinatago sa kanilang sarili na maiproklama ang ating Panginoong Diyos. Dahil ang mga tao ngayon, marami sa mga tao ngayon, they want to see a transformed life kung ano ba talaga ito. Yun ang hinahanap ng maraming tao ngayon. At para makilala si Jesus, para maging known sa bawat isa sa atin si Jesus, ito ay magsisimula
sa kung papaanong tayo ay namumuhay. It begins with how we live. How God transforms us. Kung papaanong ang Panginoon ay binago ang bawat isa sa atin. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay hinango, tayo ay binago. And kung papaanong ang love ni Kristo, ang love na ipinagkaloob sa atin, ay ma-reflect sa bawat isa sa atin bilang kanyang mga tagasunod. And this is made perfect through our actions. No? Mangyayari yon kapag meron tayong aksyon na ginawa. So, ibig sabihin, yung ating mga narinig dito, yung sinasabi ng deacon sa bawat isa sa atin as the must end, hindi yun natatapos dito. It requires action. Kailangan mailabas. No? Kailangan mai-proclaim sa iba. Hindi lamang yun nananatili or dapat manatili sa bawat isa sa atin. Because when we are able to do that, papasok dito yung ikatlong reason kung bakit or reality kung bakit kailangan nating i-proclaim ang Panginoon at makilala ng iba ang Panginoon. Pag nagawa natin yon, kapag nailagay natin yon sa lahat in action, if we put it all in action, Christ Father secures us. Bibigyan tayo ng security ng ating Panginoong Diyos. Tayong lahat ay masisecure. Because our confidence to make Christ known is rooted in God's love. Magagawa natin ang lahat ng mga bagay na ito kasi when we speak of Him, yun ay, ang pinag-uugatan noon ay pagmamahal. Kaya hindi natin maaaring sabihin na ito ay isang obligasyon lamang. Ginagawa natin ito or gagawin natin ito because it is rooted in God's love. It is rooted mula sa pagmamahal ng ating Panginoon. Ito po yung isa sa malaking problem sa bawat Kristiyano ngayon. And I myself, at some point, ako ay check din dito. Ano po? Many Christians today are hesitant to share their faith because of fear. Ano po? Sige nga po. Pwede niyo po bang itaas ang inyong kamay kung kayo po ay isa dito na minsan, dahil sa dala ng takot, ay ito yung pumipigil sa atin para tayo ay mag-proclaim. Tayo ay mahinder to speak of Jesus. Sige nga po. Yan. Thank you po for your honesty. Ganyan po ang minsan ay nararanasan ng bawat isa sa atin. Minsan, dahil sa takot, dahil sa rejection, minsan dahil sa criticism, kung ano yung maaaring sabihin ng iba at maririnig ng iba, yun yung nagiging balakid sa ating mga puso. To stop us in speaking of Jesus. To stop us to make Him known in this world. And fear, aminin man po natin at hindi, fear is one of the obstacle. Ito po ay isang balakid talaga, malaking balakid sa bawat isa sa atin to hinder us to make Christ known to everyone. No? Pero, ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo ay nagbigay ng kasagutan sa takot na ito. Kaya, hindi po natin kailangan na mangamba. Hindi po natin kailangan na matakot. Because Jesus addresses all these fears by reminding His followers that their security rests not in public acceptance, but in the Father's love. Kaya hindi po natin kailangang matakot. No? Bakit? Kasi yung ating security
we are all secured in the love of God. Kaya hindi tayo dapat maging hesitant in proclaiming Him. No? Isipin natin itong bagay na to. Our value is determined by God, not by human approval. So, ano po ang ikakatakot natin? Yung maaaring sabihin ng iba? Hindi po. Kung anong criticism ng iba? Hindi po. No? Another thing, we must to put our trust on God above all, rather than on human opinions. Hindi natin kailangan intindihin kung anong maaaring sabihin ng iba sa atin. Hindi natin kailangang unawain or bigyan ng pansin kung ano ang maaaring sabihin ng ibang tao sa ginagawa natin to proclaim Him, to speak of Him. No? Dahil sabi ng ating Panginoon, in His promises to us, una, alam po ng ating Panginoon ang lahat ng bagay na meron sa atin. In every aspects of our lives, alam yon ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya, hindi niya tayo hahayaan na maglakad mag-isa. Hindi niya tayo hahayaan na mag-proclaim na mag-isa. He will empower us. No? And because of that, we can now proclaim Him. We can make Jesus known at all times. Because at the end of the day, ito yung question na dapat masagot sa bawat isa sa atin. Whose approval matters most? Sa inyo pong palagay, whose approval matters most? The crowd, the opinion of others, or the Word of God? To speak of Him. No? Yun po yung ating pagnilay-nilayan sa bawat araw ng ating buhay. As we are all Christians, as we are all followers of Christ. And to sum it up, all of these things na binabanggit ko po sa inyo, this world of today needs Christians, hindi po si Christian, si Deacon Chris, ano po? Iba po si Deacon Chris. The world needs Christians who are not ashamed to speak boldly of their faith. No? Kaya po kaya natin ito? Na ipahayagan or tahasan tayo magpahayag ng ating pananampalataya sa iba. No? Kung tayo po ba ay bukas ang ating puso upang mas maipakilala ang ating Panginoong Diyos sa marami. Yun po ang kailangan ng ating mundo ngayon. People who are not ashamed to speak boldly of their faith. People who live differently because they belong and identified with Christ. And Christians who bring hope to others through their words and actions. Yun po dapat ang maging karakter ng bawat isa sa atin. Because we are all identified with Christ. No? And we are all urged to bring Jesus Christ with our actions, through our words. So, this is my encouragement to each one of us. Do not be ashamed. Huwag po tayong matakot. No? Do not be feared. Wala po tayong dapat ikapangamba. Bakit po? Because Jesus, who calls you and me to make Him known, is the same Jesus who guides us, who will strengthen us, and who will walk beside us every step of the way to make Him known at all times. Let us all stand.